Clarify lang, no? Unang-una, ayaw naman namin ng away, no? In fact, di ko nga alam bakit sobrang defensive naman ang aking tito, no? Unang-una, syempre, tito ko yan, mahal ko yan, no? Iba naman ang personal kaysa politika, kumbaga, no? Sa lahat ng mga intriga from mga parties involved, kung ano ba talaga ang nangyari. So I think it is also our Grabe po, grabe na po yun. Grabe na po yung kanyang ayan o. Grabe na. Patuloy na babanat si Cielo Magno kay VP Sara Duterte. Bibigyan natin siya ng magandang laban. Inaamon ko si Cielo Magno, magdidebate kami. Magdebate kami dyan sa EDSA. Oo. Kaya lang habang nagdidebate kami, nakatayo lang kami sa isang paa. Hindi, joke lang yun, joke lang. Pero sige, debate tayo, Cielo Magno. Inaamon kita. Di ba? Huwag ka lang mag-i-English. Anyway, mga kareaksyon, hindi naman lalaban sa akin yan, Cielo Magno. Hindi lalaban sa akin yan. Kasi unang tatanong ko sa kanya, puta rages, nagdadala kayo ng mga nagrarally, hindi nila alam kung anong pinaglalaban nila. So yun nga mga kareaksyon, no? Tatanungin lang natin si Cielo Magno kung siya ay bayaran ni Tamba. Kasi masyadong pilingere. Kung tutusin, kung feeling niya na malaki siyang kawalan sa atin, no? Malaki siyang kawalan, yan ay malaking kasinungalingan yan, Madam Cielo. Ang ano lang dito, hindi ka bumabanat kay Sara Duterte nun eh. Medyo, nung kausap mo si Sas, tsaka itong si Madam Joey, medyo pumipreno ka kay Sara Duterte. Alright, Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon ha. Mantagin ninyo, itong si Cielo Magno. Si Cielo Magno po, ito po yung post niya eh. Dapat tayong mag-react dito. Ayan o, rally daw laban sa mga korap. Pero bakit kasama na patalsikin si VP Sara? Bakit nga ba Mary Grace Piatos pagalawin ang baso at pakibigay nga ang 125 million na confidential fund? Akala ko po kasi mga kareaksyon, matalino po itong si Cielo Magno. Akala ko profesora siya. 125 million. Sa bagay, kahit 1 million yan, kung ninakaw, kailangan natin hanapin, ano? Pero yan, sasagutin po lahat yan ni Madam Joey. Pero bago yan, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating video. Yan po mga kareaksyon, oh. Reaction TVPH, thank you, President Mayor Duterte. Ayan po ang ating silver play button. So sa lahat po ng hindi pa nakakaalam, idadali ko po yan sa Davao, yung silver play button natin, at ibibigay ko po ng personal sa ating Pangulong Duterte. At hindi lang po yan mga kareaksyon ha. Ang gagawin po natin ay plano po natin makuha yung gold play button, no? Kaya kung hindi naman nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-like and share ang ating video. Share ang ating video, o diba? Ito na po mga kareaksyon. Cielo Magno, usapang budulan. Pero bago po yan, ito po, panoorin po ninyo ito mga kareaksyon ha. Diba, ito yung anak ni Amy, tsaka anak ni BBM, ayan po. Panoorin po ninyo ha. Clarify lang, no? Unang-una, ayaw naman namin ng away, no? In fact, di ko nga alam bakit sobrang defensive naman ang aking tito, no? Una-una, siyempre, tito ko yan, mahal ko yan, no? Ang tinutukoy po niya siguro ay si Tambaluslos. Si Tambaluslos siguro ang kanyang tinutukoy dito, ayan o. Panoorin natin ha. Clarify lang, no? Unang-una, ayaw naman namin ng Tindi po tindi o, tingnan nyo. clarify lang, no? Unang-una, ayaw naman namin ng away, no? In fact, di ko nga alam bakit sobrang defensive naman ang aking tito, no? Unang-una, syempre, tito ko yan, mahal ko yan, no? Iba naman ang personal kaysa politika, kumbaga, no? sa lahat ng mga intriga from mga parties involved, kung ano ba
talaga ang nangyari. So I think it is also our Grabe po, grabe na po yun. Grabe na po yung kanyang File, ayan o. Grabe na, grabe na. Kailangan po ng tulong ng batang ito. Kailangan po niya ng speech therapy. Yan, joke lang. Nag-isip lang po tayo kung bakit nagkakaganyan ang kanyang bibig. O yan po, panoorin po ninyo ha. No? Unang-una, Oo. ayaw naman namin ng away. Oo. No? In fact, di ko nga alam bakit sobrang defensive naman ang aking tito. No? Oo. Unang-una, syempre, tito ko yan, mahal Oo, ko yan. mahal ko yan, no? yan. Iba naman ang personal kaysa politika. O yun. Baga, no? sa lahat ng mga intriga Oo. from mga parties involved, Oo. kung ano ba Oo. talaga ang nangyari. So I think Oo. it is also our Pinipigilan po niya, gumaganyan siya. Oh. Pinipigilan niya. Pinipigilan po niya ang kanyang bibig. Yung gumaganyan siya. O, dako na po tayo kay Cielo Magno ha. Si Cielo Magno po meron po siyang bagong patutsada. Ito po yung bagong patutsada ni Cielo Magno ha. Panoorin po natin itong bagong patutsada niya. Ayan po. Ito po ang bagong patutsada ni Cielo Magno. Ayan o. O, ayan o. O, ayan o. Ayan o. O. Ano sabi po ni Cielo Magno? May Trojan horse pa kayong nalalaman. You think mananahimik ako sa mga Duterte? Masakit bang umasa mga Mars? Sabi niya, masakit daw umasa mga Mars. Sino po tinitira niya dito? Si Sas. Di ba nakakulab po ni Sas to tsaka ni Joey? Oh. Ngayon, ayun oh. Oh. May Trojan horse pa kayong nalalaman. You think mananahimik ako sa mga Duterte? Masakit bang umasa mga Mars? Troll farm pasok. Oy, Cielo, hindi kami troll farm. Ayan o, let's go, Cielo. Cielo Magno on why PhilHealth should have subsidy. Galing ni Cielo. Sana pumayag siyang maging cabinet member ni Sara kahit anti-Duterte siya. Di po ba mga ka-reaction? Ayan o. Feeling kasi ni Cielo Magno, lilinawin po natin to mga ka-reaction ha. Feeling ni Cielo Magno, importante siya sa lipunan. Feeling ni Cielo Magno, kapag siya ay hindi naging Duterte, ay hindi na-aandar yung buhay natin tsaka buhay ng mga Pilipino. Masyado po kasing malaki ang tingin ni Cielo Magno sa kanyang sarili. Masyado po kasing malaki ang tingin niya sa kanyang kredibilidad. Tignan po ninyo ha, kaya tayo nagre-react dito mga ka-reaction. Inuhubaran po natin ang katotohanan na akala ni Cielo Magno ay marami nang naniniwala sa kanya. At akala niya marami siyang natangay sa mga Duterte. Kasi nakakulab niya si Sas, nakakulab niya si Joey yata. Hindi ako sure kung nakakulab niya si Madam Joey. Pero ang sigurado dito, ang tingin po ni Cielo Magno sa kanyang sarili ay talagang importante siya kapag hindi siya sumuporta sa mga Duterte. Dahil tama naman ang sinasabi niya patungkol sa PhilHealth. Tama naman ang sinasabi niya patungkol sa korupsyon. Pero hindi tama po yung sinasabi niya patungkol dito sa tinatawag nating confidential fund. Ayan o, rally daw laban sa mga korap. Pero bakit kasama na patalsikin si BP Sara? Bakit nga ba? Mary Grace Piatos, paggalawin ng baso at pagibigay nga ang 125 million na confidential na sagot. Alam mo, Cielo Magno, pinsan mo ba si Jam Magno? Pinsan mo yun? Alam mo, Cielo Magno, Madam, Profesora, explain ko sa iyo ha. Yung inihingi po, yung sulat na galing sa COA, ay nakatanggap hindi lang ang Vice President o Department of Education. Yung tinatawag na ano? Yung tinatawag na hindi mo alam. Hindi niya alam, hindi alam ni Cielo Magno. Di ba? Yung tinatawag na
So yun nga mga kareaksyon, no? Tatanungin lang natin si Cielo Magno kung siya ay bayaran ni Tamba. Kasi masyadong pilingere. Kung tutusin, akong feeling niya na malaki siyang kawalan sa atin, no? Malaki siyang kawalan. Yan ay malaking kasinungalingan yan, Madam Cielo. Ang ano lang dito, hindi ka bumabanat kay Sara Duterte nun eh. Medyo, nung kausap mo si Sas, tsaka itong si Madam Joey, medyo pumipreno ka kay Sara Duterte. Ang binabanatan mo lang yung mga quadcom eh. Ngayon, hayagan na ang pagbanat mo kay Sara Duterte. Tingnan natin. Di po ba mga ka-reaction? Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi kung ako sa inyo, Madam Cielo, pag nag-rally kayo sa susunod pag nag-rally kayo, ay ayusin ninyo. Baka naman Hello, ako po si Batay. katulad nito, Nandito tayo. Rapplers to eh. O katulad niya no. Wala, hindi pa makapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Aha. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Nalaman namin yung malumanay eh. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yon? Yung malumanay group. Napasama lang kami rito, boss. O di ba? Nakaputi nga sila ng t-shirt. Napasama lang sila diyan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa diyan. So, kanina pa ho kayo nandito? Hanggang what time po kayo mag-stay po dito? Hindi po namin alam eh. Kung kailan eh. Alam niyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? Alam niyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing eh. Oh! Oh, Cielo Magno! Proud na proud ka sa rally ninyo. Yung mga nandyan, hindi nga alam kung anong klaseng ginagawa nila dyan. Di po ba mga kareaksyon nakakahiya? Hindi niyo alam? Ay, ba't po kayo naandito? Sila mo na, boss. Nagugutom pa eh. Nagugutom pa. Anong pangalan niyo po, sir? Anong pangalan niyo? MY. MY. Anong apelido po ninyo? Dimagi ba? Anong spelling ho? Dimagi ba ho? Imagiba. Ilang taon na ho kayo? 26. Sige po. Thank you very much po. So, kayo po, bakit po kayo naandito ngayon? Bakit po kayo nandito ngayon? Sinama lang po kami. Aha. Sinama lang po kami. Nino? Kung ano namin, kagawad. Ng inyong kagawad. Alam niyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Hindi po. Pero laban ito kay Sara Duterte. So bakit ka naandito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Anong pangalan po ninyo? Reynaldo. Reynaldo ano po? Dimagi ba? Wala stick kayo, Cielo Magno. Anong klaseng rally yan? Yan ang pinagmamayabang mo, Cielo Magno. Yan ang pinagmamayabang ni Saba. Na kayo ang majority. Anyway, bumanat ka pa kay Sara Duterte para tuloy-tuloy lang ang banatan natin. Kahit profesora ka ng UP, pag binanatan mo si Sara Duterte, retratan na. Tingnan natin. Diba? Kailangan, pag bumanat kayo, meron kayong mga basihan. Hindi yung banat ninyo, paninira lang. Pag nag-rally kayo, siguraduhin ninyo yung mga nandyan, alam nilang ginagawa nila dyan. Mga Duterte yung tinangay ninyo dyan eh. Oh. Nila. This is COA document. There are about 25 SDOs of the WPSBP who get cash advance every 2 months. Hence, paperwork to process this cash advances really takes time. Ngayon, yung time
na yun, ba't di mo mabigay kay Inday Sara? Nagmamadali ka. O sabi niya, tama, wag tanga. Mag-review ka na lang ng documents, kulang pa. Yung DOJ na pondo, na-submit lahat ng docs. Yeah, I agree. Kaya nga sinabi ng COA, partially implemented ni. But Oo. what you did not see is the period. Correct. Hindi mo binigyan ng time si Inday Sara, pero si De Lima, binigyan mo ng time. Doon ka nagkakamali, Shelo. Oo. Yun ang pagkakamali mo. Nandun ang katangahan mo. Oo. Yun talagang ano ate, Ayan, Matindi po itong banatan na to, eh, no? Matindi po ito. Tanga talaga si Cielo Magno. Anak, we called her up na dapat magsalita na before mag-withdraw ng support sa mga Correct! Hindi kasi yan. Ang dami na nababatrip na DDS. Na parang ano ba yan, Inday? Lahat kami galit na. Ikaw, friends pa rin kayo? Diba? Even without Amy? When a lot of DDS are, really felt so and I remember this so well. Kasi yung isang, maalala niyo si Oshat, Sabi po ni Cielo Magno, pwede din naman ayaw lang sa lahat ng forma ng korupsyon, di ba? Bakit nyo naman kasi ina-assume na pro-Sara agad? Kayo nga, hindi ko naman ina-assume na nagka-character development eh. sa atin. Oo. Ibig sabihin ng karakter natin para sa mga dilawang bulok, tayo po'y mga bastos, mga walang hiya, mga Duterte style of personality. Eh ano ngayon? Wag lang yung, alam nyo na, Junel. Diba? Oshat, ano talaga yung masama talaga loob nun kay Inday Sara? Pero Very vocal. May Duterte yun sa noo. Kaya ibig ko sabihin, parang ganun kami. Hindi kami sheep lang. kahit yung bias namin is leaning towards the Duterte. If we think that what they're doing is unreasonable, we still express what we like and what we don't like. Ganun yun. So ikaw Shelo, kailan ka magkakaroon ng character development when you say that you are advocate against corruption, you really mean it? Kailan mangyayari yung character development na yon? Bakla. Diba? Hindi magawa talaga ate, yung parang Si Cielo Magno, bakla din. Pabaligtad naman siya, pabaligtad. Baka magka-developan sila ni Madam Sas. Hindi siya pumapatol sa bakla. Si Madam Sas, hindi pumapatol sa bakla. Si Cielo, hindi pumapatol sa tomboy. to criticize Lenny kung may di ba? I mean, if you are not a kulto, you need to criticize. Kung may dapat Hindi, shout out kay Madam Sas. Madam, idol kita. Idol po kita. criticize because that's Correct. where our leaders learn what we felt, what we are really felt. Kasi kung bakit na yes, then Cello. Ito yung sabi niya, walang draft sa issue ng 125 CF. Sabi mo lang yon, ha. Nasa anong comparison at basis mo na hindi ko mabangga? Sige nga, pakigawan ng matrix, yung pagbangga ko kay Sara versus pagbangga sa pinakakurap. Para evidence-based, hindi fake news, ha. By the way, ano ang tamang paggamit ng kukote? Ang mga bulag-bulagan nagpakalat ng fake news, ha. We can do this, Shelo Magno, harapan. Ito yung Ay, ano. duwag yan siya. At ipapakita ko sa'yo, okay? At ipapakita ko sa'yo, ano sinasabi niya kailangang matrix? Yung 125, sabi mo ngayon, okay. OVP, Notice of Disallowance. Which is, kasi ang sinabi ko, 73 million lang. 73 million lang yung Notice of Disallowance. Pero ang iniiyak nito ni Shelo Magno ay 125 million. Sinabi na ng COA, if you're not hearing it, si ako pa yung nagtatanong, cleared na po yung the rest. 73 million lang yung issue. Hindi mo narinig? Di ka nanood ng hearing? Teka lang ha. Pagka ginamit mo ang Google Shelo, ay to appeal 73 million disallowance. 73 million lang yung disallowed. O GMA News, COA's Notice of Disallowance, 73 million lang. Ayan pa yung dokumento. O, Even your friend Rappler, charing. 70 lang ang nilagay. sige, pagbangga natin yung mga information. Yan kasi yung problema pag minamaliit niyo yung kausap niyo eh. Diba? Ayun. Cielo Magno, minamaliit mo raw kausap mo eh. Hindi, ganyan po talaga yung mga taga-UP. Katulad po ni Cielo Magno, ha. Feeling talaga niya, talagang siya, academically sophisticated. O, English po yun, ha. Feeling nila, nakakaangat ang talino nila kaysa sa atin. O, haamunin ko si Madam Cielo Magno, tapatan tayo.
Debate tayo. Oo, debate tayo kung sino sinungaling tsaka hindi sinungaling. Walas kayo, putang ina, yung mga nagrarally ninyo, bayad. Hindi nga nila alam ba't nandiyan sila eh. Oo, di ba? Nagbabayad kayo ng mga nagrarally eh. And ano tino, Which ang sigaw nyo, wala namang graft issue sa 125 million. And I stand by it. I stand by it. Yung notice of disallowance, ang basis nun ay hindi may issue ng graft. Yun. Ang basis ng notice of disallowance is because there are lacking documents. Oo, Na di ba? kung Commission on Audit is asking for additional document to substantiate yung kanyang programa na pinropose sa spending ng 125 million pesos. Yun. In this case, 73 million pesos. Yun, Shelo. So, asan yung 125 mong pinoproblema? Eh, yung COA nga, hindi nila pinoproblema yung 125. 73 million lang yung pinoproblema ng COA. Ba't ikaw problemado pa rin sa 125? Bumabalik siya dun sa 125. Diba? Nakikita mo ba, Shelo, kung gaano ka unreasonable? Ayun na nga, Miss Joey, balik sila ng balik dun sa 125. Parang they're not hearing what the COA is saying. Na, di ba? Yun ang yun eh. Tapos, ito yung sabi niya, tama, huwag tanga, mag-review ka lang ng documents. Kasi, because I said nga dun sa I said nga dun sa previous ang tawag dito, ang notice of disallowance ay on 73 million lang. Huwag tanga, ganyan din situation ni De Lima sa CF niya noon. And I was talking about the confidential fund. This is part of the discussion of SAS before, doon sa DOJ, na kung saan merong confidential fund si De Lima in which it took her several fiscal year para ma-settle. Para ma-settle yung mga issues niya. Remember, ang audit findings doon sa DOJ at that time is from the period of 2009 to 2015. Yun yung coverage ng COA findings sa DOJ at that time. At yung part na tungkol doon sa confidential funds, sinabi doon ng COA na partially implemented yung programa ng DOJ, and the reason because there are delays, because there are 25 SDO officers na nag-i-issue ng cash advance, na inevitably, yun yung magpapadelay dun sa mga documents nila. And let me just show you that. Ayan o. This is COA document. There are about 25 SDOs of the WPSBP who get cash advance every 2 months. Hence, paperwork to process these cash advances really takes time. Yun ang sinasabi natin dito. Si Cielo Magno, isa rin siyang pwede ko bang tawagin kitang fake news? 125 million ka ng 125 million ng mga disallowance na dapat merong time frame dyan para makapag-comply ang isang departamento. At alam mo yun. At alam ko ang ginagawa mong pag-atake kay Sara Duterte ay isa lamang pag-atake politika. Kasi alam ko wala kayong itatapat kay Sara Duterte. Sinong itatapat ninyo kay Sara Duterte? Si Kiko Pangilinan? Sinong itatapat nyo kay Sara Duterte? Si De Lima, si Trillanes, si Lugaw. Si ayaw na nga niyan. Si Robredo ayaw na. Hindi na siya sasala sa national scene. Kaya dito mga ka-reaksyon kung patuloy na babanat si Cielo Magno kay VP Sara Duterte, bibigyan natin siya ng magandang laban. Inaamon ko si Cielo Magno, magdidebate kami. Magdebate kami dyan sa EDSA. Oo. Kaya lang habang nagdidebate kami, nakatayo lang kami sa isang paa. Hindi, joke lang yun, joke lang. Pero sige, debate tayo, Cielo Magno. Inaamon kita. Diba? Huwag ka lang mag-i-English. Anyway, mga kareaksyon, hindi naman lalaban sa akin yan si Cielo Magno. Hindi lalaban sa akin yan. Kasi unang-unang tatanong ko sa kanya, puta rages, nagdadala kayo ng mga nagrarally, hindi nila alam kung anong pinaglalaban nila. Pangalawa, naiintindihan mo yung disallowance, merong time frame yan para mag-comply. Tsaka hindi 125 million, 70 plus million na lang ang disallowance, di ba? Tsaka pangalawa, wala namang korupsyon na nangyari doon. Di ba? Eh yung mga kakosa ninyo diyan. Puro mga taga-buntok na yata yung mga kakosa niyo diyan eh. Yung tinatawag na disallowance. Oy, Madam Cielo, kung hindi ako nagkakamali meron yatang 6 months na magko-comply ang isang opisina
na sila ay gumagamit ng confidential fund. Or otherwise, lahat ng mga napadala ng disallowance memo, meron silang time frame upang makapag-comply. Bakit? Nung si Leila de Lima, si Madam Saba, di ba napadalan din siya ng disallowance ng COA? Hindi lang buwan ang inabot, taon yata ang inabot bago makapag-comply. At dito, napagalaman po natin mga kareaksyon na itong si Cielo Magno isa siyang ignorante. Akala niya importante siya sa mga DDS. Oy ma'am, masyadong malaki ang tingin mo sa sarili mo. Profesora, noon pa man naamoy na kita dilaw ka eh. Wala kang, tingnan mo, wala kang pagkakaiba sa mga bulok na dilawan. Yung mga bulok na dilawan na yan, sila yung mga sumasamba kay Cory Aquino. Ginawa nila santo. Di ba? Sila yung mga dilawang na-influensya yata ng mga makakaliwa. Sila yung mga nasangkot doon sa Muntinlupa. Di ba? Di ba? Pero mataas daw ang kanilang mga reputasyon. Ayan po mga reaksyon, ayan pa, dinidribble ang impeachment habang kinukurakot ang pera ng bayan at tinanggalan ng dignidad ang mga Pilipino. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Marcos Duterte panagutin. Diba? Malaki rin palang depression na itong si Cielo Magno eh. Akala niya nasaktan tayo dahil hindi siya nag-Duterte. Sa unang salbo pa lang niya, kilala ko na itong si Cielo. Kilala ko po yan. Pero siyempre, hindi naman lahat mali ang sinasabi niyan. Meron din naman siyang tamang sinasabi. Pero ang malaking pagkakamali niya, yung maging pilingera siya. Yung feeling niya talagang napaka-importante niya sa ating society o sa ating kapaligiran. Madam Cielo, for your information maglaho ka man, nandiyan ka man, wala naman magbabago sa Pilipinas. Di ba? Katulad ngayon, alam na ng taong bayan kung sino ka. Maaga ka nagtanggal ng maskara. Nagpapanggap ka pa para makatangay ng mga tao. Di ba? Puring-puri ang mga tao sa'yo. Tapos iniisip mo ngayon, yung masakit umasa mga Mars? Hindi. Mali ka dyan, Profesora. Pakinggan natin si Madam Joey. Kita na before mag-withdraw ng support sa mga ang dami na nababatid na DDS. Parang ano ba yun, Inday? Lahat kami galit na. Ikaw, friends pa rin kayo? Even without Amy. When a lot of DDS are, really felt so this, and I remember this so well. Kasi yung isang maalala niyo si Oshot sa... Ayan po, sinabi niya, pwede din namang ayaw lang sa lahat ng forma ng korupsyon, di ba? Bakit nyo naman kasi ina-assume na pro-Sara agad? Kayo nga hindi ko naman ina-assume na nagka-character development na. Ayos din si Cielo no? Ayos. Hindi ko naman madami na-assume na pro-Sara ka. Kaya lang, ang sinasabi namin dito, akala namin, naging tao ka na. Akala namin, nagising ka na sa kahayupan ng prinsipyo ng mga dilawan. Yung mga tinuturing nila ang kanilang mga sarili na matataas ang uri. Tapos yung mga Duterte supporter, sila yung mababang uring tao, gano'n. Kayo lang ang may dignidad, integridad, tsaka magandang uring pagkatao. Kaming mga Duterte supporter, kami daw yung mga bastos, mga walang hiya. Okay lang yun, di ba? Basta wag lang kami mga animal. Wag lang kaming tarantado. Tingnan ninyo yung yung rally nyo doon sa EDSA. Anong nangyari? Nagkabisto-bisto kayo. Yung mga tao doon, hindi alam kung bakit nandun sila. Mantagin mo yan. Yung mga tao dyan, hindi nila alam kung bakit nandyan sila.
O, di ba? Tapos, ang sisti pa dyan, mga ka-reaction, ha? Ang sisti pa dyan, akala po ni Madam Shelo Magno, akala niya na tayo ay umaasa na siya po ay Duterte supporter. Ayan o. Ako si Paterno West Miguel. Nandito tayo ngayon sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kung saan Ayan ha, Madam Shelo, panoorin mo to ha. Nagiging kahiyaya yung rally ninyo. Di ba mapapaputangin na ka na lang kung ikaw ang organizer dito. Mapapaputangin na ka na lang kapag kasama ka dyan. O kasama ka dyan, di ba? Hindi ka nagmura. Hindi mo sinabi, putangin na, nagbabayad na kami, wala pang pumunta. Ayan o. O yan o, tingnan mo ha, panoorin mo to ha. O yan o. O, panoorin mo yan ha. ibang klaseng emosyon yung nakikita natin, mga taong Oo. nag-cheer, no? Oo. Panoorin mo to, Shelo Magno. Para malaman mo ang kanimalan ng inyong rally. Para malaman ninyo ang kawalangihan ng inyong rally. Para malaman nyo kung gaano kabulok ang inyong rally. Oh, kasi nga, alam ng taong bayan kung gaano kabulok ang prinsipyo ninyo. Di ba? Lumaban kayo ng patas. Walang nagbabayad sa mga taong nandyan. Hindi nyo kaya lumaban ng patas. Talagang bayaran. O ngayon, sinong kurap? Kinokorap nyo ang dignidad, ang pagkatao ng mga Pilipino, binabayaran ninyo para lamang pumunta dyan sa inyong mga rally. Di po ba mga kareaksyon? Tapos itong si Shelo Magno, pilingera pa. Akala niya, kawalan siya sa atin. Akala niya, kawalan siya sa taong bayan. Kung hindi siya susuporta sa Sara Duterte movement na tayo yun, kung hindi siya susuporta sa ating sinusuportahan, aba, ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo, madam. Di ba? Palagay ko, respetuhin pa kita kung halimbawang nandiyan ka sa rally at hindi ka na nagpatutsyada sa mga Duterte. At hindi ka na nagngangawa ng katulad nito. Tingnan po ninyo mga kareaksyon ha. Ayan. Alam mo, madam, respetuhin kita eh. Wala namang problema kung nasa mga mga dilawan. Wala namang problema yan eh. Huwag ka lang babanat nang wala sa lugar. O banat ka pa, may Trojan horse pa kayong nalalaman. You think na mananahimik ako sa mga Duterte? Masakit bang umasa mga Mars? O. May bitter pero hindi ako, di ba? Alam mo, Shelo Magno, ayan o, dinidribble nila ang impeachment habang kinukurakot ang pera. O yan o, bumanat pa siya. Rally daw laban sa mga kurap, pero bakit kasama na patalsikin si BP Sara? Bakit nga ba? Mary Grace Piatos, pagalawin ang baso. Bantagin mo yan. Wala namang problema eh. Wala namang problema sa akin o sa aming mga kareaksyon kung nandyan ka sa dilawan, kung nandyan ka sa kabilang panig ng oposisyon. Walang problema yan. Pero once na bumanat ka na kay Sara Duterte, once na binanatan mo si Sara Duterte, bahala ka naman mananahimik ako. Ang daming mga dilawan dyan, ang daming mga hindi pro-Sara dyan. Diba? Si Ted Filon. Pro-Sara ba si Ted Filon o anti-Sara? Nasa tama siya. Pero nararamdaman ko, hindi talaga siya pro-Sara. Pero walang problema kay Ted Filon. Nagiging pata si Ted Filon. Oh. Pero dito ang mga reaksyon ha. Alam mo, sasabihin, ba't binabanatan nyo ba't binabanatan nyo si Shelo Magno? Bumabanat siya eh. Di ba? Alam nga naman, titira niya si BP Sara, kaya nga, ayan ayan, nakasulat mga kareaksyon ayan, protect Sara Duterte, yan Hindi nyo nababasa yan. Sino man ang babanat kay Sara Duterte, alangan naman, papalalampasin natin yan mga reaksyon. Sayang lang ang pagngangawa natin sa social media
kung baba natin si Sara Duterte at hindi natin sila sasagutin. Diba? Hindi pwede yan. O ngayon, Cielo Magno, sagutin mo ito o sumagot ka. Sumagot ka. Ano tong katarantaduhan na to, Cielo Magno, pakinggan mo. Taga saan po kayo? Taga Muntinlupa po. Oh, Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nahabot lang po kami. oh. Ano po? Wala, hindi pa mapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Oh, nagugutom daw, Cielo Magno. Cielo Magno, panoorin mo to ha, para malaman mong katarantaduhan ng inyong rally dyan. Sinong maniniwala sa inyo na mga nagrarally dyan, ay alam nilang ginagawa nila. Di ba, mapapuputang ina ka na lang, Cielo, di ba? Kaya naman masakit ang kalooban mo, bitter ka, kasi putang ina, yung rally ninyo, bayad. Sinong bitter? Kami? Hindi kami bitter. Kailanman hindi kami magiging bitter. Ang mga Duterte supporter, kailanman hindi sila magiging bitter. Lumalaban kami ng patas. Pero kung gusto mo balagbagan, kung gusto mo ratratan, iraratrating ka namin. O di ba? Meron ka pang alam na papiatos-piatos? Meron ka pang alam na patrojan-trojan? Meron ka bang alam na pa-dribble-dribble? Ha? Ang dami mong alam. Cielo Magno, ang dami mong alam, profesora ka nga. Profesora ka. Ang dami mong alam, problema, Cielo Magno, wala ka sa ulog. Pilingera ka. Pilingera ka, madam. Walang bitter sa mga Duterte supporters. Sa mga Duterte vloggers, walang bitter. Lumalaban kami ng patas. Tama lang, truth. O, labanan tayo ng truth. O, putang ina, ito, truth to. Pakinggan mo ha. Kaya masakit ang kalooban ninyo. Nagbayad na kayo, kininginan ninyo, nagbayad na kayo ng mga supporter. Wala pa rin sumama sa inyo. At yan, pinahamak pa kayo. O, pakinggan mo to ha. Oo, ate. Pakinggan mo to. Aha. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Laban namin malumanay eh. Ha? Malumanay. Manumanay, ano yon? Yung malumanay group. Napasama lang kami rito, boss. So, kanina pa ho kayo nandito? Hindi, pinalabas na natin to eh. Kinanga. Panoorin mo to, Cielo Magno. Walang hiya kayo, ha? Walang hiya kayo. Ginagago niyo yung taong bayan. Paano hindi ko masabing ginagago niyo yung taong bayan? Sinama-sama niyo sila dyan. Wala silang kaalam-alam para lamang may pakita ninyo na may nagrarally. Mga bugok kayo. Cielo Magno, naririnig mo ako? Profesora ka, o tingnan mo yung rally ninyo. Hindi ka nahiya. Pinagmamalagi mo yung rally na yan. Sa totoo lang, hindi kami ang bitter. Sa wall mo, kung hindi ka bumanat kay Sara Duterte, hindi kita papasinin. Kaya lang, nagpapasikat ka o pasisikatin kita. Isa kang Boplax. Cielo Magno, isa kang Boplax. Pilingera ka. Pilingera. Alala mo kung hindi ka susuporta kay Sara Duterte. Anyway mga reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakaganda reaction video. Duterte! 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 Syukran. God bless you all po.